Yon mga kabarberos, magandang araw sa ating lahat. Maraming salamat sa ating mga followers na laging nakasubaybay sa atin. Zero close ang ginawa ko dito, ang ating clippers ay maliit lang. Saan natin makikita? Bisita kayo sa aking TikTok, andun lang yan. Tinry lang natin gawan at sinubukan natin kung maganda bang gamitin sa mga ganitong klase ng gupit. Ginawan ko siya ng guidelines, diretso ko na rin tinanggal yung pinakang ilalim niya. Kapag ganito kanipis na buhok, wag na tayo matakot na magtanggal sa ilalim ng buhok o pwede nang yung ganitong proseso. Next natin, gamitin natin na yung kanyang clipper guard na number 1 para unti-unting magkameron ng proper transition dito sa part na to. Matalas din siyang gamitin, okay din, tapos may speed din siya. Sa mga hindi nakakabili ng mga original o branded na hair clipper, pwede naman kayong bumili ng mga ganitong klase ng clipper basta alam naman natin yung kapasidad o kalidad ng ganitong mga klaseng clippers. Mas maganda pa rin kung meron tayong budget para sa mga branded para mas tumatagal. Tumatagal din naman yung mga ganitong clippers, depende na sa ating paggamit. Ang pagbili ng gamit, mapa local brand man yan o mga original, ay pwede naman yan. Depende sa ating budget kung ano yung kaya natin. So okay na rin. Pwede na rin pang alternate. Pwede rin siyang pang line up. Pwede rin siyang pang guhit dito. All around na rin yung ganitong klase na panggupit. Tapos nakakagawa na rin siya ng best result basta proper lang yung ating paggamit ng clipper. Naka zero half siya. Pwede rin zero open. I-close lang natin kapag nagtatanggal tayo ng guidelines. Same pa rin sa mga dati kong ginagawa kapag nag-haircut tutorial ako. Kung ano yung mga proseso na aking ginagawa. Dito ang ginamit ko rito ay isang clipper guard lang. Yung number 1 lang ang ginamit ko dito. Tapos zero open, zero close, zero half. Depende na kung paano natin tatanggalin yung mga dark spot o guidelines nito. Balik tayo sa number 1 na clipper guard para mawala yung dark spot dito sa part na to. Mas maganda yung transition niya. Yung kanyang buhok ng ating ginamit, yung ating ginupitan ay nakatayo na siya. Kaya hindi na siya mahirap sundutin ng ating clipper o hagudin dahil hindi naman siya bumabagsak. Kung tawagin ay naka-esponghado na yung kanyang buhok. So easy, madaling gupitin. Then bawasan natin yung ibabaw. Basahin natin para mas madali siyang putulin. Ito yung purpose kung bakit nagbabasa tayo ng buhok sa ibabaw para mabilis nating mabatak. At the same time, mas malambot siyang gupitin. Ayun. Pantay naman yan dahil nababatak naman ang ating kamay. So mga kabarbero, sana nakakuha rin kayo ng mga konting idea sa mga ganitong klase ng buhok, sa mga ganitong klase ng pamamaraan na nakikita natin sa mga video ko. Iba-iba yung pamamaraan na pinapakita natin. May mga mabilis na proseso at merong step by step at merong may mabusisi ng konti. Then lagyan natin ng water base na pomade. Tapos taas natin ng konti. Ay yung semi-mohawks. Naka-fade. Tapos nakatayo yung ibabaw. Tapos ahitan natin ng lineup. Ganito rin yung mga usong gupit nung una eh. Kadalasan lang yung iba nun hindi naka-fade ang gilid. Tawagin ng iba semi-mohawks. Kasi yung ibabaw lang yung nakatayo at walang mahaba sa may part ng likod. Very easy. Tapos tanggalin natin yung mga dark spot kapag may nakikita tayo gamit ang ating thinning scissor. Sana meron kayong konting idea na natututunan sa bawat video na aking ini-upload. Maraming salamat mga kabarberos.